Eto na po. Game na tayo ha. Eto. May conviction, 6 years po. Kung papabor po sa atin, bawat isang count ho, makakulong sila ng 6 na taon. Kung 4 na count ho yun, de 24 years sila makakulong. Kung 4 na count ho yun, de 24 years sila makakulong. 24 years sila makakulong. Nangyari pa talaga yan? Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know. So yun mga kahombre ko, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na ho tayo sa Justice Muñoz Palma dito sa Quezon City Hall. Quezon City to mga kahombre ko, kasama ko ang aking misis. Nandito siya ngayon at siya nga ho nagbibideo. Kasi nandito na po yung pang 24 years each po, no? 24 years sa akin at 24 years sa misis ko, sabi ni Norman mga kahombre ko, na ikinaso ni Norman Mangusin sa atin, which mamaya-maya po sa video ko makikita nyo mga kahombre ko kung ano ho yung ikinaso niya, okay? Pero ito, nandito pa lang tayo sa start ng video ko. Anyway, dala ko na po ang napakatindi ko na counter affidavit. So, counter affidavit ko at counter affidavit ng misis ko. Huwag nyo pong kakalimutan mga kahombre ko. Ano ba itong ikinaso ni Norman? Ito hong ikinaso ni Norman, uulitin ko, yung pang 24 years daw po, nakulungan, sabi niya, yung pinakyuhan ho siya sa pagmumukha niya, na pangit, at mabaho. At mabaho, di ba? Ng misis ko. Yun lang ho yun. Alam nyo naman siguro kung bakit. Ulitin nga natin. Tatautin mo ko sa isang gago na asawa, Lope? Gusto mo, paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa dalalaba, tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa bukayan eh. O, di ba? So, ewan ko lang, no? Buti na nga lang at yan lang ang inabot niya sa kamay ng isang babae na hindi naman public person, di ba? Now, walang Swerte talaga si Kulaong. Bakit? Kasi ang mga taong nakakalaban niya, walang ibang gusto kung hindi mapakulong siya at magdusa siya sa kulungan ng habang buhay. Hindi katulad nung ibang tao, di ba? Alam naman natin, mayroong mga ibang tao diyan kapag sila nabalahura o sila nakaranas ng hindi magandang mga pananalita mula sa ibang tao, pinapatumba ang kanilang nakakalaban, di ba? Swerte pa rin talaga si Kulaong Pakyo lang ang inano sa kanya ni Ma'am Joanne walang problema doon, Norman. Because surprises are coming and going your way. So good luck. Good luck! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang panibagong Norman Mangusin Show. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. At dito, mga kahombre ko, atin hong tatalakayin ang isa sa grabe, mga kahombre ko, nakakatakot ho, mga kahombre ko. Ano daw 6 years daw ho yun, yung mga ikinaso ko sa kanila. So, may conviction, 6 years po. Kung papabor po sa atin, bawat isang count ho, makakulong sila ng 6 na taon. Kung 4 na count ho yun, de 24 years sila makakulong. 24 years sila makakulong. Nakakatakot to mga kahombre ko kasi ayon kay Attorney Norman Mangusin, mukhang tig 24 years daw ho kami ni misis ko na makukulong. Grabe mga kahombre ko. Kawawa naman ang mga anak namin, mga kahombre ko. Please po, tulungan nyo kami. Wala kayo dyan, gago nga yan. Anyway, atin ho nga pakinggan ang complaint affidavit ni Norman sa QC, mga kahombre ko. Ating pakinggan kasi tingnan nga natin kung totoo nga na pang 24 years nga ito. 24 years sila makakulong. Game, pakinggan natin Tignan natin kung totoo. Naghain ho ng
pang 24 years na pagkakakulong bawat isa sa amin ng misis ko, si Norman Mangusin. 24 years sila makakukulong. Laban kay MG o mas kilalang Makagago Bazapman at sa asawa nito na si Joanna Francesca P. Lopez. So yun nga mga kahombre ko, no? So bago tayo magsimula, atin po munang tansyahin at talakayin kung ano ba ang kanyang mga ikinaso, mga kahombre ko, ha? Again, ulitin natin pero this time mas precise. Nakasulat dito, offense theory, kasi theory pa lang to dahil nagreklamo pa lang siya. Grave oral defamation. Ayon ay para sa akin. Dahil daw, sabi ko daw, he called me mandarambong and criminal, accused me of taking 40 million to 80 million from OFWs, and further humiliated me as baho, pangit, and tanga in a public press conference while I was in custody. Anyway, ito pa mga kahombre ko, slander by deed. Well, ang respondent naman dito ay si Joanna Francesca P. Lopez. directed an obscene dirty finger gesture at me in the same official press conference and in the presence of media officials and viewers. Yan na. So dahil pinakyuhan ho siya ng aking misis. Totoo nga baho mo. Tignan sa personal. May motibo. At alam nyo ng lahat yan, ulit-ulitin na lang natin very soon, mga kahombre ko. Ulit. Okay. Anyway, oral defamation under Article 358, Joanna to, mga kahombre ko, because she called me hampas lupa ka during the same press conference. Wow. Ito pa, mga kahombre ko. Alternative theory. Unjust vexation. Mark and Joanna, to the extent any non-criminal insulting acts are not absorbed in the graver crimes against honor, their public insults and obscene gesture unjustifiably annoyed, vexed, and humiliated me. Ay, napakatindi ho pala talaga ng mga ikinaso ni Norman sa aming mag-asawa, mga ko. Parang ano, no? Parang si Kulaong pa biktima. Eh, alam naman natin na ito nga si Kulaong ay siya ang nang-humiliate. Diba? Siya ang nang-humiliate eh. Ng mga tao, ng mga kababaihan, kahit nga PWD, humiliate niyan eh. Tapos kapag siya na-humiliate, tapat mo. Diba? Ang tindi ni Kulaong, kala mo talaga aping-api, kala mo talaga biktimang-biktima. Ba't ganun parang feeling ko ang ganda-ganda ko rito? Ay! Ako, ito, let's move forward. Dahil sa nangyari noong legendary day na February 24, 2026, tandaan nyo mga kahombre ko, ito ang sinabi ng abogado niya sa kanya. Suwaba ka na lang sa kanila, Under. Suwaba ka na lang sa kanila, Under. Tapos, At baka hindi nyo naaalala kung ano ba nangyari nung araw na yan. Ulitin nga natin. ikaw po ba si Norman Mangusin po? Alias Francis Leo Marcos? During the Napolcom CIDG press conference in Camp Crame, Quezon City. So yon mga kahombre ko, alam niyo naman siguro kung ano ang Parang itong Kulaong na to, feeling victim, feeling siya pa ang aping-ape. Parang ang datingan siya pa yung kawawang ngayon. Eh, paano yung mga pinahiya niya? Yung mga pinagmumura niya? Diba? Nakagigil tong Kulaong na to. Ngayon mga kahombre ko, medyo magseseryoso muna tayo ha. Ayon ho sa complaint ng bidang-bida na si Norman Mangusin. Exciting! Ito talaga maganda. This complaint is filed before the Office of the Prosecutor of Quezon City because the defamatory and dishonoring acts complaint of were committed on 24th February 2026 around 2:30 p.m. at Napolcom CIDG press conference held in Camp Crame, QC. So, sinasabi niya dito mga kahombre ko na nagkaso daw siya sa QC kasi doon naganap yung defamatory and
dishonoring acts, mga ka-hombre. Pangit ka kasi. Ito ho, yung napakatinding pang 24 years na kaso ni Norman Mangusin sa amin, mga ka-hombre ko, ha? 24 years sila makukulong. Among those whom he publicly involved. Teka, hindi ba ang kasong ito para sa akin at kay Joanna? Bakit kung sino-sino na naman ata ang ibo-brought up ni Norman dito? Kutob ko lang. Ayan. 24 years sila makukulong. Or attempted to involve where former Senator Manny Pacquiao. Ay, nagsusumbong ka rin pala eh. Isa kang malaking tukmol. Nagsusumbong ka sa prosecutor Nagsusumbong ka pala sa prosecutor Sige, abati tayo. Attorney Rowena Guanzon. And as well as various government agency such as the NBI, PSA, DFA, DepEd, and even Senate. Aba! Ayos pala. Nagsusumbong ka sa prosecutor na keso sinasabi mo na inattempt namin na i-involve ang mga tao na ito at ang mga kawani na ito ng pamahalaan. Baka naman nakakalimutan mo na. Pero sige, let's move forward na mga kaobre ko. One concrete example was the matter involving my driver's license. Ganon. Makagago and his cohorts publicly raised that issue and repeatedly pushed it online. Ay, kawawa ka naman. Ikaw nagdadrive ka nang wala kang lisensya. Di ba nagdadrive ka ng nagdadrive na walang lisensya, nagdadrive ka nang walang seatbelt. Nilalive mo pa. Ano gusto mo? Hindi ka parusahan. Pinatawag ka sa sa opisina, hindi ka pumunta. Sa halip na isuko mo yung sasakyan mo, ano ginawa mo? Tinago mo dun sa Isabela. Diba, Ate Iloy, Ate Cynthia, ayan, I'm back, Ate May Alcantara, Ravenclaw. Same logic sila ni Ate Marv. Si Kulao pwedeng manglait at mang-epe, pero pag sa kanya ginawa, kawawa naman. Tama! Oh. Katulad nun etong si Kulaong, di ba, ay napakaraming tinatarantado. Pero, kapag siya naman ang tinatarantado, parang kawawang-kawawa. Totoo yun. Pareha sila ng ni Marbs. Ano ba sabi ni Marbs kagabi? Ayaw nang pag-usapan yung kaso kasi nga daw, eto daw si Joanna ang may mali. Bakit? Dahil, eto nga daw si Joanna, nakaposas na daw si Kulao. Parang ganun hindi ko matandaan yung eksaktong sinabi ni Marbs. Nakaposas na daw, pinakyuhan pa. May lipstick. Hindi, wala. Wala akong lipstick, Ate Iloy. Ano lang yan? Kinagat-kagat ko lang. Ayun naman, syempre. Epekto to nung hangover to nung pagkaka-interview natin kay Ate Marbs. Lipstick lang ang malakas. Naman, not long after, my driver's license was canceled by the LTO under the authority of ASEC Lacanilao. Inaamin mo na na-cancel ang iyong driver's license sa reklamo mo na to. Hindi kaya ginagamit mo pa yung driver's license mo bilang ID? My driver's license was canceled by the LTO under the authority of ASEC Lacanilao. From my end, the cancellation was done without prior notice to me and without giving me an opportunity to explain or defend myself. Bugok katarantaduhan yan. Pinapapunta ka sa opisina ng ng LTO Ano ba ginawa mo? Namigay ka ng bigas, bugok. Bawa? Question. Inuna mo pamimigay ng bigas kaysa pumunta sa opisina ng LTO. Tapos ngayon na nakansela yung lisensya mo, isisisi mo sa ibang tao, bobo. Ko pa rin, ano hong kinalaman ng prosecutor sa mga sumbong na ito?
Di ba? Like, ano to, man? Who cares? Di ba? 24 years sila makukulong. Given the sequence of events and the public pressure being generated by Makagago at that time, I could not ignore the fact that his online attacks were being used not only to malign me, ay, ganun, wow, okay, before the public, but it also to prod government officials into taking action against me. Ah, ganon. Bakit nga ba namin to ginawa? Sabi niya, ayan na yung NBI raid balala. Ulul! Sampalin pa kita, idamay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Diyan na daw NBI. Ulul! Para si Kulaong, nagkakaroon ng amnesia kapag mga gantong bagay, Parang may amnesia, may amnesia ka? Hindi mo alam, ikaw ang unang nang tatarantado ng mga taga-gobyerno? Hindi mo alam na tinatarantado mo sila? Nakakalimutan mo kapag binanggit mo ngayon, mamaya hindi mo na alam na nasabi mo yun? Pandagdag, pambili ng lipstick, Sir Mac. Magli-lipstick nga ako palagi. Ay, thank you Aba, may pambili pala ng lipstick. Ate Michelle, yan talaga gusto ko itanong kay Marbs kung saan banda nauna si Joanna. Kaya nasabi daw ni Kulaong yung mga kabastusan niya kay Joanna. Bobo talaga, nakisaw-saw din, nag-research muna. Actually, inano ko sa kanya yun. Tinanong ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ang nauna ay si Kulaong. Sabi niya ayaw na daw pag-usapan. Actually, napansin ko kagapon, basta masusukol ko na siya na mapapalabas natin dito sa ating sa aming usapan na si Kulaong ay masamang tao, kriminal, walang ya sa mga kababaihan, umiiwas siya. Ay, sasabihin niya, ala na ako sasabihin ala na ako idadagdag. Wala na ako sasabihin tungkol diyan. Ayaw niya, syempre, siya, forever Kulaong nga daw siya. Lynn Aran, hello po, Ate Iloy, pinaikot-ikot ni Lapirot, kaya red lips, pretty maki. Di kakayanin ng utak niya mag-research. Bet ko yan, pretty maki. Ay! Mas bagay sa'yo na pag nakangiti at nakatawa at di serious ma. Kasi nakikinig ako nalibang ako dun Gael, hello po Kuya Tommy Fishing, hello po sa inyo. Di kami abogado pero nakakatawa yung demanda niya. Mag-blush yun. Hoy, tama na yung lipstick lang. Para hindi lang magmukhang maputla. Unggoy! Takot nga sa akin yun nadabi mo pa NBI, takot nga sa akin yun. Sige, magsumbong ka. Pupunta ka rito, dala mo NBI. Eto, nakakalimutan ba ni Kulaong tong mga salitang to? Sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito. Sasampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. Kaya record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI. Sasampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin ko ang uso. Huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Taka! Paguntugin ko pa silang dalawa. Nadamay niyo pa yung NBI na nahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Mo sila. Pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Pagkamali sila sa akin, then tapos pinatawad ko na sila Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. How about sa mga kapulisan? Ano bang sinabi ni Gusgusin? At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ako talaga yan. Hindi naman tayo kasi bobong katulad niya. Yung kernel nyo, walang bearing yan Pag sinabing walang bearing, wala talagang bearing. Tae lang din yun, yung kernel nila na yun. Pwede ko pahirapan yan pag ginusto ko. Bibidyohan ko pa na sinasampal ko sa mukha yung kernel mo. Kernel Maralag, kayo nagwawalis. Walis ka muna. Pakita natin, mambira. The cleaner and the bartender. Ayan, yan yung aking cleaner.
Si Colonel Maralag. Okay. At yung secretary ho ng DILG. Ito ang sinabi niya. Bet. Alam niyo ba si Bet? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID yan, nung pandemic. Tandaan mo, yung mga sekretary ko nakaupo sa DILG ngayon. Yung mga dati kong tauhan, ngayon nasa DILG sila, puro asek. Gusto mo pahirapan mo yung kete? Gusto mo patapon ko sa pansitan? At sabihin ko yung pangalan mo kung bakit siya natapos sa pansitan? Dahil pinagbabantaan niya ako. Eh paano naman yung mga Marcos? Wag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Eh, buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat magkayamanan naman. I don't happen to Lisa. I want to speak. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Inlak ko na. Ayaw ko na naman kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinuto, kahit si Sandro. Matuwa lang. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero ako, lasinggero, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Puta ko makalaklak ng nangingigarilyo pa. Yung si Bini, batang-bata pa yun nung nagkita kami sa sa Malacanang. Napakabata pa nun. Alam mo yung parang siya yung totoy na totoy. Nung nagkita kami sa sa Malacanang, eto, may picture ako niyan kasama ko si si Bini. Totoy na totoy. Oh. Ayan no. Ayan kasama ko si Bini. Si Vincent. Totoy na totoy. Tapos sasabihin ni Kulaong grabe kumakalaklak ng alak. Nakikigulo doon kasi may doon mga free hotdog sandwich, mga hotdogs, ang dami, mga food stalls na pagkain para sa mga bata. May mga milk tea, may mga siomai. Puro pagkain doon. Jollibee, McDo, mayroon, parang may chowking pa yata, mga chowpan. Merong tapaking yata. Ewan ko, basta may mga tapa, mga gano'n na. Makikita nyo doon, ang daming mga pagkain doon. Nakikipila siya sa mga bata. Alam mo, parang siyang bata din. Parang sabik na sabik siya kasi daming bata noon. Simula elementary hanggang para mga high school, may mga kabataan doon. Nakikigulo yung anak ni PBBM. Pasasabihin nito si Kulaong. Yung bunso, kumakalaklak ng alak. Gago, no? How about si Boss Manny Pacquiao? Ito si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapon. Alam mo may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Komplet, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? How about kay Asek Lacanilao? Di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Kalbong putok sa buho. Unggoy kalbo. Ay! Kalbo, magpiluka ka naman. Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ako sa'yo. How about kay Attorney Guanzon? Tayo'y aksyon. Hindi katulad nung ibang abogado dyan na advocate daw ng PWD pero wala namang ginagawa kundi ngumakngak. So yung attorney na advocate ng PWD, kaysa ngumakngak ka ng ngumakngak dyan, ipunin mo na lang yung PWD mo at bigyan natin ng wheelchair nang nakatulong tayo. Hindi puro kangak-ngak, mahilig ka sa issue. Attorney Guangguang. The power of Attorney Guangguang. Especially now kay Commissioner
kalinisan. Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikap. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. No? Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Hindi ba? Nakakalimot ka ba? 24 years sila makukulong. Kaso lang ang malas mo. Malay mo nanonood yung prosecutor dito. Diba? Sumbong-sumbong ka pa dyan, ha? Bobo. In further support of my belief that Akala siguro ni Kulaong, porque binura niya yung mga vlog niya, wala na yon. Yung mga nasabi niya, wala na yon. Authenticated na lahat yung mga pinagsasabi niya. Pina-authenticate na ni Makagago sa CICC kay Attorney Aboy Paraiso. Diba? Hindi niya alam. Nakasave lahat yun. Lahat ng pangtatarantado niya. Sampalin mo daw ng nabubulok mong edit si Marbs. Dinilit kasi na ang bugok ang mga live niya. Kaya nakalimutan. Ay, yun ang akala niya. Siya na siguro nakalimot. Pero si MG hindi. Ate Degia RB na mapansin ang vlog ni MG. X. Mapansin ang lipstick ni Boss Mac. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.